if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Tinanggihan ng Presidential Electoral Tribunal ang hiling ni Vice Presidente Leni Robredo na ibasura ang ikangay electoral protest laban sa kanya na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Guest speaker si Vice President Leni Robredo sa isang pagdiriwang kanina, pero hindi siya nagpaunlak ng panayam sa mga naghihintay na media. Tatanungin sana siya tungkol sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na umupo bilang Presidential Electoral Tribunal o PET tungkol sa electoral protest sa inihain ng natalong Vice Presidential candidate na si Bongbong Marcos. Sa inilabas na resolusyon, tinanggihan ng PET ang hiling ni Robredo na ibasura na ang protesta sa kanyang pagkapanalo. Hindi umayon ng PET sa sinabi ni Robredo na wala umano itong jurisdiction sa kaso dahil ang mga reklamo ni Marcos ay dapat idinulog doon sa National Board of Canvassers. Sa sinabi din ni Robredo na kulang umano sa detalye si Marcos dahil din ito ibinigay ang mga umano'y nangyaring electoral fraud. Sagot ng PET, sufficient in form and substance ang protesta ni Marcos. Meron naman daw nakadetalye na umano'y nangyaring irregularidad sa mga pinoprotestang clustered precincts. Pero gate din ng PET, kailangan pa itong patunayan ni Marcos. Dagdag dito, sa ngayon, wala pang napapatunayan sa protesta. Hindi naman nababahala ang kampo ni Robredo. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Romulo Macalintal, binibigyan lamang ng pagkakataon si Marcos sa patunayan ng kanyang mga aligasyon. Dadaan pa rin daw ito sa mahabang proseso ng revision at recount ng mga kinukwestyong balota. Ang kampo naman ni Marcos naghahanda na sa pag-usad ng kanilang protesta. We are now looking forward to the resolution of another pending ex parte motion that we have filed. Yun po yung pagsiset na ng kaso ni Senator Bongbong Marcos for preliminary conference. Importante yung maiset na yung preliminary conference upang umusad na ho ng mas mabilis ang election protest na inihain niya. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mas gusto mo nga na parang swiftly maasikaso na. Para wala na siya sa usapan. Mas gusto na, mas makakabuelo tayo sa trabaho pag wala na inaasikaso. Kasi isa pa yun sa problemahin dahil napipilitan tayong mag-hire ng services ng abogado. Siyempre, ang i-worry ko pa yung pambayad. Baka yung arrangement hindi na tulad nung canvassing kasi talaga parang sa bayan, DIY yun. Siyempre ngayon, ibang usapan na. So, kung may worry man nandun, magkano ba aabutin yung legal fees, saan ko ba yung kukunin, hindi naman yun pwedeng i-charge opisina, wala naman yung personal na mabayan. So, siguro yun yung kaba. Pero as far as yung kung may substansya ba yung kaso, meron bang basehan, wala pa doon. Translate lamang ay ginalaw pati ang data, pinaltan pati ang resulta, kaya pinaltan ulit ang resulta ng halalan. So those are the three basic parts to the petition. Ngayon, I would like to explain also, alam natin na ang original na schedule ay kahapon, dapat ako nag-file. At kanina naman, nung nag-postpone kami, dapat 11 o'clock. Nalipat ng 2 o'clock hanggat nag-file kami alas 4 na. Ang dahilan ay walang tigil ang pasok ng ebidensya. Maraming biglang lumilitaw, maraming nagdala ng kung ano-anong mga ebidensya. So, for all of the complaints that we have made, we have complete documentary and testimonial evidence. At bukod pa riyan, maraming nagtatakot pa, ngunit sinasabi nila pag-upo ni Pangulong Duterte, sila ay maglalabasan na dahil alam nilang hindi na sila pwedeng habulin ng nakaraang administrasyon. So this is what we have been able to find. The petition itself was 1,200 pages long. The petition itself was 1,200 pages. Ang annexes, dahil sa dami nga ng ebidensyang nakuha namin, the annexes were 20,000 pages. Dahil ito ay mga affidavit, ito ay mga testimonya, ito ay mga iba't ibang klase ebidensya na aming idinala sa Supreme Court. So that is the basic, that is what we have done this afternoon. Now I think it is appropriate we open the floor to questions. Open na po.
Sir, please introduce mo muna at yung outfit that you are representing. Eric Reyes po sa Interaction.com na right? Sir, are you going to sustain this petition until 2016 or until 2022? No, I will not have to sustain it because matatapos ito, mabilis lang sa dami ng ebidensya. Palagay ko, hindi tatagal ito masyado. Sir, since napakarami evidence niya, 20,000 pages of annexes and 1,200 pages of your petition. Base naman sa mga nakarang petition dyan sa PEP, tumatagal ng 5 to 6 years, hindi man natapos yung bilangan o yung recounting. Oh. So how confident kayo na matatapos ito before the end ng term ni We are very I'm very confident dahil ang pinag-uusapan mo ay mga recount. Meron din kaming relief na hinihingi is failure of some elections. Kung mag-grant yan ng korte, hindi na kailangan siguro lahat ng recount ng lahat ng balota. So we will see how it goes. At kagaya ng sabi ko, dahil kaisa-isa ito, this is a precedent-setting case that this petition this legal action will constitute. So we will have to see what the decisions that will be made by the PET, the Presidential Electoral Tribunal, and sa ganon, dyan natin makikita kung gaano katagal. Ngunit, malakas nga ang loob ko, malaki ang kumpiyansa ko, na hindi tatagal kagaya ng mga iba, dahil iba yung naging approach namin, at pangalawa, ngayon lang tayo nakakita na ganitong karami ang ebidensya, dahil napaka-blatant talaga ang ginawa na pandadaraya sa nakarang halalan sa Vice Presidente. Sir, ngayon umuupo na si Bigo. Sa tingin nyo, wala nang magagalaw pa ang Aquino administration o makikialam over the case sa PEP? Palagay ko, hindi na, mahirap na siguro dahil wala na sila sa mga posisyon. At pero kaya nga, kagaya nga ng malaking good indicator to this is yung mga ibang tiga-COMELEC pa yung iba eh. Yung iba mga BEI, yung mga iba canvasser, yung iba mga witness, iba teacher. Sinasabi nila, inaantay nilang makaupo si President Duterte at sila ilalabas na dahil takot nga sila habang nakaupo pa itong administrasyon na ito, kung sila'y magsalita, baka sila'y balikan. Sir, some member of the PEP is the appointment of the President. Are you not worried about it? No, I am not in the least bit worried about it. I am very confident in the objectivity of our justices in the Supreme Court and all the members of the PET. So, will you think within 1 year of time, masusolve na yung case? Within 1 year of time, the case will be resolved? It's very hard to predict, but I believe that this will be precedent-setting in the sense that magiging mabilis dahil nga sa pagkakaiba ng aking petition, pangalawa sa dami ng ebidensya na naibigay na sa amin na ibinigay din namin sa Supreme Court para sa PET. May mga karagdagang katanungan pa ho ba? Sige po, ma'am, nasa likod. Walang mikropono. Kung wala na akong katanungan, sige po, ma'am. I would like to ask if the support groups that really supported you during your candidacy, like Iglesia Ni Cristo, because I've talked to them, I've interviewed some of them. I don't know if they're willing to also testify that because isang presinto daw, nakasiro sila, pero paano daw mangyayari? Tatlo yung pamilya nila doon sa presinto na yun. Yung mismo Iglesia Ni Cristo ang nagsabi sa akin. Masasabi ko na lang, dahil I don't want to go into the details ng kung ano yung na-file na sa petition and what are in the annexes, sabihin ko na lang na napakaraming iba't ibang grupo. Napakaraming iba't ibang grupo. Kaya na umabot tayo sa limit para ipampostpone dahil nga
ay lapit sila ng lapit at sila'y tumutulong tungkol nga sa pag-execute ng mga affidavit, pagpagawa ng ating mga testimonya, lahat ng witness statements, lahat ito ay ginawa, tinutulungan tayo, hindi lamang ang mga abogado kung hindi ang mga iba't ibang grupo. At I would like to add something. Hindi lang ang mga grupo na sumuporta sa akin. Meron na kaming natatanggap na sulat na ang cover letter ay sinasabi, hindi kita binoto, pero alam kong dinaya ka. Kaya ito ang mga ebidensya na nakita ko, na ipinapadala ko sa inyo, baka makatulong sa inyo. Kaya nakikita natin, hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol na sa mga milyong-milyong boto na winala at sa milyong-milyong botante kung kanino mga boses ay hindi narinig ng ating COMELEC, ng ating sistema ng halalan. Kaya ito ay hindi lang tungkol sa aking kandidatura, kung hindi sa proseso natin ng paghalal na dapat ayusin, na hindi na mangyari ulit itong napakagarapal, itong napakakahihiya, nakakahiyang ginawa na pinagtatawanan tayo ng buong mundo dahil nakita, halatang halata. At ang masakit pa nitong lahat, alam nilang halata sila, wala silang pakialam. Hindi sila nahihiya sa kanilang ginagawa.